pasok sa mga bata, hindi lang mga mall ang pato. Alamin ang iba pang mga pasyalan kung saan hindi lang sila masisiyahan, siguradong meron pa silang matututunan. Makapigil hiningang mga tanawin. Katahimikang naghahatid ng payapang pakiramdam. At exciting na adventure at kasiyahan. Patikim pa lang ang mga yan sa pwede niyong makita at maranasan sa Cordillera. Kaya bago pa mamukadkad ang mahukulay at naggagandahang mga bulaklak sa pinakaaabangang flower festival sa Baguio, tara na sa isang road trip sa norte kung saan nag-uumapaw ng good vibes. Mula sa lowland o sentro ng Baguio, akyat tayo patungo sa punong bayan ng lalawigan ng Benguet, ang La Trinidad. Sakay ang jeep o pribadong sasakyan papuntang La Trinidad. Sa loob lamang ng 30 minutes, mararating na ang pinakamalawak na taniman ng mga bulaklak sa Benguet, ang Bahong Flower Farms. Dahil sa magandang panahon at lamig ng simoy ng hangin, feel daw ng mga bulaklak ang mamukadkad dito. Karamihan ng kanilang tanim ay mga rosas. At hindi ito basta-bastang taniman lang. Dahil ang lawak nito, katumbas ng bundok, isa pang bundok, at isa pang bundok. Actually, we're proud also na ang Baguio, one of the biggest production po ng mga bulaklak sa buong Pilipinas, at isa nga po dito ang roses. Sapat na ang kanilang produksyon para sa sikat na Panagbenga Festival ng Baguio. At ang kanilang mga rosas nakakarating din daw sa Dangwa sa Maynila at sa iba't ibang probinsya sa Pilipinas. Sa katunayan, naghahanda na rin sila para sa paparating na Valentine season na may pinakamataas na demand na mga bulaklak. Ang dagdag good news, puro local farmers daw ang nagmamay-ari ng mga taniman. Kaya't nakakatulong ito sa ekonomiya ng kanilang probinsya. Pero para todong mapakinabangan ang kagandahan ng kapaligiran, ngayong taon balak ng Barangay Bahong na formal na buksan ang kanilang rose farm sa mga turista. Sa ganitong paraan, maibabahagi nila ang kanilang galing sa pagtatanim ng mga rosas hanggang sa pangangalaga at pag-aani ng mga ito. May blooming pang souvenirs ang mga bibisita rito. Mula sa La Trinidad, akyat pa tayo patungo sa mayamang bulubundukit sa bayan ng Tublay, sa probinsya pa rin ng Benguet. Gamit ang pribadong sasakyan na abot ng 1 oras ang biyahe. Kung magko-commute, maaaring makipag-coordinate sa tourism office sa bayan ng La Trinidad para sa package tour. Dito sa Tublay, pwede natin ma-experience ang caving, organic farming. We also have yung bago, we have strawberry picking, and then river adventure. Sulit ang inyong pag-aakyat dahil sa biyahe pa lang, busog na ang mga mata sa ganda ng kapaligiran. Pero patikim pa lang yan dahil ang highlight ng inyong pagbisita, sari-saring eco-friendly adventure na magaan sa bulsa. Sa halagang 225 pesos kada tao, simulan na ang paglalakad patungo sa Bengaw-Ngaw Cave. Ang bait nila tinawag yung Bengaw-Ngaw Cave kasi pag sisigaw ka noon, ay mag-e-echo. Kaya ang tawag kasi sa echo sa aming salita ay mangalaw-ngaw. Isa ito sa 2 kuweba na bukas para sa spelunking o caving. Bukod sa malawak na bukana at naglalakihang mapuputing bato, nakakadagdag sa ganda ang mayamang kapaligiran. At pagdating sa loob, kakailanganin ng flash
side para makita ang mga natural rock formation. Meron ding sari-saring hugis ng stalactites at stalagmites. Mayroon pang isang rock formation dito. Ito yung tinatawag nating guardian angel. Kasi pag tingnan mo mabuti yan, parang pakpak ng angel. Sa pagpunta rito, tamang-tama raw ang buwan na ito hanggang Mayo dahil sa magandang panahon. Maganda kasi enjoy, lalo na sa pag pumasok ka dito sa loob, mafe-feel mo yung parang nasa ibang lugar ka. Mula sa Bangyongo Cave, ituloy na natin ang trekking. 2 ilog ang kailangang tawirin, pero ang good news, dahil hindi pa tag-ulan, tuyo pa itong madadaanan. Matapos ang pag-akyat, pagbaba at pagtalon sa mga bato, sa wakas, maaari na mag-relax sa Ambong Dolan White Rock. Ito na po yung White Rocks. Dito dumaan si General Pedro Paterno nung umakyat niya doon sa Paterno Cave. Kaya nga tinawag nila itong Paterno River. Katahimikan at kapayapaan. Sa ganda ng kapaligiran, feeling one ka na with nature. Ang good news po natin na dala ng Tublay sa mga turista na gustong pumunta dito ay ma-experience nila ang iba't ibang activities na ibibigay ng turismo. Sa southeast naman tayo ng Benguet tumungo. Gamit ang pribadong sasakyan o di kaya jeep, mula Baguio, biyahe na ng 18 kilometers o hanggang 30 minutes lang patungo sa bayan ng Itogon sa Benguet. Isang kakaibang experience ang kanilang ibinibida. Ang hilerang ito ng hot springs. Ito pinangalan na 1300 level kasi base doon sa mga mining companies noon, pinalabas na ang elevation nito na area is 1,300 meters above sea level. Kung malamig sa ibabaw dahil sa mataas na altitude, sobrang init naman sa ilalim ng lupa na siya rin nagpapainit sa groundwater na nagmumula sa mga bundok. Pwede siguro natin ikumpara sa Laguna kasi ang mga swimming pools dito magkatabi-tabi, hindi hiwalay. Para ma-enjoy ng mga tao ang mainit na tubig na nagmumula sa bundok ng Maupa, kanilang idinirekta sa mga man-made pool gaya ng sa resort na ito. At ang good news, makakapili ka pa ng level ng init, ha? Merong warm o maligamgam na 35 degrees. Meron din namang super hot talaga na hanggang 44 degrees. Tolerable naman ang init. Maganda kasi sa katawan. Di ba na-open pore siya para makalabas yung ating mga toxins sa balat. Hindi mo na kailangan uminom ng kung ano-ano mga gamot. 40 pesos ang entrance fee at pwede na kayong mag-natural steam bath at mag-swimming sa gusto nyong init. Marami kayong madidiskubre sa biyaheng north. Kaya kung gusto nyo ng adventure na may masasayang alaala, tungo na sa Hilaga.